nag-apply ka sa trabaho, tapos di ka naman natanggap, baka naman sobrang gulo ng resume mo. Baka kailangan mo yung tinatawag natin na Harvard resume format. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang Harvard resume format, ano ang nilalaman nito, at paano ito makaka-improve sa chance mo na ma-hire ngayong fresh graduate ka o baka naman nag-a-apply ka lang ng trabaho. So, una sa lahat, ano nga ba ang Harvard resume format? So, ang Harvard resume format ay isang clean, structured one-page resume popularized by Harvard University. It focuses on clarity, consistency, and impact rather than flashy and colorful design. Importante kasi para sa mga recruiters na madaling makita yung nilalaman ng iyong resume. So, ang format na ito ay accepted sa lahat ng job markets, na pa-corporate man or academic, government, and local and international job markets. So, bakit nga ba kailangan natin gamitin ang Harvard resume format? Importante kasi nating isipin na limitado lang ang oras ng mga recruiters para i-screen at ma-interview lahat ng mga candidates na nag-a-apply sa position na yon. Pagdating kasi sa Harvard resume format, na-prioritize nito yung content over the design. So, hina-highlight nito yung content ng resume mo imbis na mag-take up space pa yung mga designs or elements na nakalagay pa sa resume mo na hindi naman kailangan or hindi naman importante. Para rin sa recruiters, mas madali nila makita yung mga skills, experiences, and yung mga key information about you at para na rin ma-reduce yung cognitive effort ng mga recruiters so that they're more likely to continue on reading your resume. So, ano nga ba ang tinatawag na Harvard-style resume? So, meron itong one page lang. Pwede rin naman yung 2 pages kung mas advanced ka na sa career mo. Wala ring photos, black and white siya, and professional fonts ang ginagamit like Arial, Calibri, and Times New Roman. At higit sa lahat, intentional lang dapat ang mga nilalagay mo sa resume mo. Walang something na nakaka-distract sa mga qualifications mo. Sa isang Harvard-style resume, merong 4 lang itong nilalaman. Una sa lahat, yung tinatawag natin na header. Kung saan nandito yung full name mo, yung contact information mo like your phone number, professional email, and yung location mo kung saan ka nakatira. Next is education. This is especially the second one or the first one actually in your resume, lalong-lalo na kapag fresh graduate ka pa lang. Importante na ma-highlight mo yung education mo. So this includes your degree, the school, and the location of your school, like the address of the school, and yung mga honors na na-receive mo or achievements na na-receive mo, and yung mga relevant subjects na na-take mo during your college. So for example, sa UL, for example, pwede mong i-highlight na marami kang na-take na accounting subjects with the business ad yung degree mo. So, pwede mong i-highlight na marami kang na-take na accounting subjects noong time mo sa UL. Next is experience. So, kailangan i-clarify mo dun or ilagay mo dun yung title mo as intern and then yung location or yung department kung saan ka naka-assign. Nakalagay rin dun yung date, kung kailan ka nag-start and kailan ka nag-end ng iyong internships and ilang hours. And of course, dapat nakalagay doon lahat ng mga natutunan mo, lahat ng mga responsibilities na naka-assign sa'yo during your internship. Make sure na highlight mo lang yung mga importante. Hindi naman yung kailangan yung mga very minor things na pinag-xerox ka ganun. And lastly is yung skills. Nakalagay sa skills mo lahat ng technical and soft skills mo. Technical skills like being proficient in Microsoft Office or pag may alam ka na mga various enterprise management systems, something like that, i-highlight mo dun sa technical skills mo. Yung soft skills naman, yun yung mga personalities mo, like key team player ka, like you're hardworking, ilagay mo yun sa mga soft skills mo. And lastly, optional lang naman to, pwede ka magdagdag ng mga additional sections if kasya pa sa resume mo. So, include like certifications, leadership experience, or research mo, pwede rin yun, or any volunteer work as long as it's applicable
sa job na ina-applyan mo. And just to clarify ha, hindi naman porket nag-Harvard resume format ka na, matatanggap ka na sa trabaho. You still have to market yourself, but it removes the barriers and allows your recruiters to see the potential on the content of your resume. So, good luck!